Oh, there. Hi, Rob. Hello po. Anong difference ng role mo dito sa Kaulayaw at sa Unang Tikim? Unang tikim. Yun yung first, mainstream movie. Yeah. Actually, halos may pagka-same din kasi sila, lalo na GLT naman po. Pero dun kasi sa Unang Tikim, masasabi ko po is, sobrang effort yung ginawa po namin. Although, lahat naman po, nabigyan naman po namin ng justice, lalo na sa Kaulayaw and yung sa Unang Tikim na character ko. Pero here, sa ano po kasi, sa Unang Tikim is, ibang so talagang sobrang ibinigay ko yung lahat dito, lalo na dumating pa sa punto na sinasabi ko kay Direk na, Direk, kapag hindi ka satisfied sa ginagawa namin, ipaulit mo. Kasi syempre yun nga, ilalabas na kasi to sa sa cinema. And syempre once in a lifetime lang to, kailangan ibigay mo talaga lahat. Kailangan, kasi big screen, makikita yung kahit konting pagkakamali na sa reaction mo. Kaya yun po yung pinaka-difference ng Kaulayaw tsaka yung sa Unang Tikim. Pero all in all naman po lahat po na-appreciate ko naman po yung movie and ginagawa ko din naman po lahat ng best ko. Nung ginawa niyo yung Unang Tikim, alam mong pang theatrical release? Yes po, naman po, sinabi naman po sa amin yun. So anong mga limitasyon pag alam mong sa sinehan ipalalabas tsaka sa VFX? Sa naman po, wala actually, syempre, lalo na, tayo magiging R16 yung sa Unang Tikim So, may mga ibang limitations talaga doon na hindi dapat talaga ipakita, lalo na may mga bata kasi na makakapanood. At ayaw din naman namin dumating sa punto na yung bata mapapanood yung ganong klaseng pelikula, tapos baka magaya pa nila sa ganong edad. So, may mga ibang, like, sabihin natin yung hindi masyadong pinapakita yung babaan, like sa talagang VMX. Mga ganun po, yung talagang sobrang daring talaga na mga eksena. Napansin ko lang kahit nagsisexy ka sa pelikula, talagang pinapahalagahan pa rin yung mga kabataan. Yes po, oo naman po. Kasi yun nga po, sinabi ko kanina na hindi ako agree din sa tinanong mo, sir, na hindi ko hinihikayat yung mga bata na mag-join sila sa Viva Max. Kahit sabihin natin, nandito ako sa Viva. Pero syempre, kahit pa paano, dapat, ang masasabi ko lang sa kanila, kung gusto talaga nila, maging handa sila. Maging handa sila kung ano yung mga sasabihin ng tao, yung mga tawag natin. Kasi hindi natin hawak ang hindi natin hawak yung mga sasabihin ng tao Kaya kailangan matibay yung loob mo, malakas yung loob mo na bago ako pumasok sa ganito, kailangan ready talaga ako, kailangan handa akong tanggapin lahat ng sasabihin ng tao. And syempre, kailangan matanggap to ng family mo. Ikaw ba gano'ng katagal mo pinaghandaan, kinondisyon yung isip mo? Bago po ako talagang mag-join dito. Well, before ko kasi na mag-join ako dito sa Viva, talagang na po ako, sexy model po kasi talaga ako. So, talagang tawag dito, talagang ginusto ko na rin talaga na sumali talaga sa Viva. Kasi why not Malaking pangalan ng Viva, bakit hindi pa ako mag-go dito? And syempre, baka para sa akin nga to. Kasi nga, this is my, tawag dito, second chance ko na makapasok sa Viva. I mean, yung una, inano ko siya, tinanggihan ko. Tapos yung pangalawa, ayun nga, sabi ko sa sarili ko, baka para sa akin talaga tong pag-Viva na to. Kaya, pinush ko po talaga. And ayun, of course, bago din ako pumirma ng Viva, nagsabi din po ako sa parents ko, na which is sobrang supportive po nila sa mga desisyon ko. Pinapanood nila yung mga movies? Yung iba po. Yung iba po, ayun. Pero Rob, dati ang pangalan mo, one letter B lang. Yes, one letter B lang. Ba't mo dinagdagan ng isa pa? Hindi, kasi sabi kasi nila sa Feng Shui is, yung tatlong letra is masyadong malas. Malas. So, kailangan ko siyang mag-add ng apat. Naramdaman mo naman na swerte? Oo naman po. Hindi, ito para sa inyo dalawang ni Micaela. May mga pagkakataon na may mga eksenang kinapagawa sa inyo pero tinanggihan nyo dahil ayaw nyo talaga or
napilitan kayong gawin dahil kailangan, hindi dahil gusto nyo? Hindi naman po. Hindi. Kasi ako, pag sinabi ko kasing direct, ito po yung limitations ko. Tapos sasabihin ni direct, kasi ganito yung gagawin yung eksena, ganito, ganyan. Sabi ko, ay direct, parang hindi ko po kaya. Talagang pinapaalam ko rin po sa director para syempre hindi rin po sumama din yung loob, hindi kami magkasamaan ng loob na pagdating sa eksena, ano ba yan, ganyan ka pala. Di dapat sinabi mo na nung una pa lang. Ayun. Ikaw, Mikael. Ako po may direct. Oh my God, hi direct! Ako po, meron na po akong scenario na nakalusot ako. Kasi merong eksena na nalaman ko na lang siya the day na gagawin. Sakto, nagkasakit ako. So, pinauwi lang din ako, hindi nagawa. So, ayun, solo na lang ako nung Pero ayaw mo talagang gawin? Hindi naman po sa ayaw, pero nagsabi po ako sa RM ko noon na parang nabibigla rin po kasi ako hindi ko alam, dinagdag siya the day na gagawin. So parang hindi naman ako prepared. So syempre, kapag kasi alam kong may gagawing gantong eksena, daring scene, pinaprepare ko po yung sarili ko, mentally, physically. Kasi ayoko naman nung mabibigla ako, hindi ko rin naman siya magagawa ng maayos. So, ayun po, hindi rin po siya nagawa. And then, sa wala naman na po. Hindi madaling maging sexy star. Gano'n mahirap? Ay, mahirap talaga kasi syempre yung figure, yan yung unang-una maintain mo. Dapat sexy ka talaga. Yung parang nakakaakit ka talagang tignan sa mga eksena, ganyan. So, minsan kasi parang tatakpan ko yung mukha ko. Ganon. Kasi nakakapagod din umungol. So, yung ungol na masarap. Pero ang sakit na, nakakapagod na yung ungol. Ganun. Nakakapagod din. Sakit sa lalamunan, sakit sa hininga. Tirador ng racist. Tirador ng ano pa yun? Tirador ka lang ng racist. Napapagod din umungol. Ang akin po kasi part kasi ng work Yeah. So, kailangan kung tawag dito, kung kinakailangan naman kasi talagang umuul ka kasi talaga. Kaya kasi may dubbing din naman, kaya wala rin naman problema. Yes, mahirap po. Mahirap din syempre maging sexy star. Kasi nga lalo na yung mga ibang tao hindi tanggap Hindi tanggap ko ano yung trabaho namin, hindi nila naiintindihan kung ano yung klaseng trabaho yung ginagawa namin na akala nila sobrang dali lang. Hindi nila alam behind the camera na sobrang hirap yung ginagawa namin na talagang kailangan namin i-condition yung sarili namin mentally and physically. Last na lang, Micaela, sorry. Sinasabi mo, tinatakpan mo yung mukha mo? Kapag ramdam ko na yung pagod, parang hahide na lang ako, aangulo ka na para yung ma-relax ko naman yung mukha ko kasi minsan po hindi ko na di ba parang ganun. Oh my God! Basta yung ganun, di ba umol ka na, umol yung nasasarapan ka, ganyan, pero in reality, pagod ka na, so wait lang penga time, ganon, parang ganon. Bago muna ako saglit, balik na lang ako, tas go, laban ulit. Ulit. Thank you. Thank you, Jojo. Joining us this afternoon is the director of the film. Please welcome Direk Ayer Aranday. Hi, Direk. Good afternoon. Hi, Direk. Hello po. Good afternoon po. Yes, okay. So they've been asking questions. Now let's hear from Nurse Almo of GMA Entertainment. Maybe you have some questions for Direk as well? For Rob na lang. Since nakatawid ka na nga, or na-try mo na mag-mainstream. Opo. Buti hindi kayo katulad ng ibang sexy star na pag mainstream na medyo ayaw na or may madami ng limitations pagdating sa pagkakasex. Name. Sa akin naman po hindi. Kasi hindi ko tinatalikuran kung saan ako nagmula. Ayoko ng ganon. Kasi may utang na loob ako sa Vive. Hindi naman ako matatawid sa ganung
sa ganung eksena kung hindi naman ako nanggaling sa ganun na pagpapasexy. Kaya open pa rin ako sa pagtanggap ng mga Viva Max film sa pag nag-offer po sila sa akin. Kasi yun nga po, may utang na loob po ako sa Viva. So hindi ko po kino-close yung door ko doon. Curious lang, kasi na-mention mo kanina na nagbenta ka ng mga stuff. Yes, po. Struggle ka. Ano yung anong bagay yung pinakamahirap ka na i-let go at the time? Ayun po yung first luxury bag ko na talagang tawag dito, pinag-ipunan ko talaga. So, ayun, sobrang hirap doon kasi yung pag-iipon ko doon, yung ginapang ko yung trabaho ko. Kasi bali, ayun po yung gift ko nun para sa sarili ko. Magkano? May I-know na lang kung anong brand ko. Yeah, tama po, LV. Handbag. Opo, handbag po siya. And paano mo, nung ngayon na medyo okay ka na, naalala mo ba siya or parang... Yes, naalala ko po siya. Kasi syempre siya yung pinaka-first bag ko na talagang nakita ko yung hirap ko doon. kung paano yung work na ginawa ko para mabili yung bagay na yun. Syempre, reward ko yun sa sarili ko sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa ko din. Ayan. Kanina rin na-mention nyo yung about yung fans and indecent proposal. Yes po. Sa inyong dalawa, meron ba kayong magandang encounter naman with fans na sobrang naaalala? Yeah. Di ba lagi yung sabi ko? Yes, pero hindi siya indecent proposal. I mean, may mga fans po kami na talagang sa lahat ng shooting namin, pumupunta talaga siya. Yes, talaga. Tapos talagang sinasadya niya, nagdadala siya pagkain, araw-araw. Hindi lang para sa, kunwari, nagpadala siya, hindi lang para sa isang artista. Marami siyang pinapadala, like, up to 20. Lalaki po. Ayan. So, assistant siya any project? Lahat po. Lahat. Lahat. Pero ako, recently ko lang talaga siya na-meet. So, galing ako dito sa office, nakita ko siya sa Starbucks, tapos biglang in-orderan niya ako ng, Starbucks. May naka siya na talagang para doon. Ayun po. Kaya nagtataka kami sa niya nakukuha yung pera niya. Para sumama na lang kami sa kanya. Feeling ko po, yes, bata pa siya. Pero din, minsan kasi sa mga ibang fans kasi, May photo. may mga times na pag once na sobrang private na yung yung mga lakad mo, ganyan, may sarili kang lakad. Hanggang dun kasi talagang inaalam nila. Mahirap din kasi wala kang privacy din sa sarili mo. Well, hindi ko naman kino-question yun kasi nga, syempre, artista ako, pinasok ko to. So, talagang liliit ang mundo namin. Pero, sana rin, maintindihan din ng mga fans na may mga sarili-sarili din kaming buhay. Paminsan, may limitasyon. Speaking of, sige. Consistent siya sa lahat. Napakabait. Yes, makikita niyo po yung lahat sa lagi sa FB. Sa mga ibang Viva Max artists. Sobrang bait niya. Napaka-genuine niyang tao. And speaking of that, yung na-mention mo, kasi ngayon medyo may mga nai-issue na pag yung privacy nila, may mga kayo ba, easily get irritated pag gano'n? Halimbawa, private moment nyo, tapos may mga gusto magpa-picture. Ako po, para po sa akin, hindi. Kasi, kumbaga, utang na loob mo kung ano ka ngayon sa ibang tao Kasi sinusuportahan ka throughout sa karir mo, sa lahat. Simula nung walang-wala ka pa hanggang sa kung nasan ka man ngayon. Kaya hindi ako mabilis na mairita ko, baka magpapa-video grid, magme-message sa akin. Binibigay ko. Pero syempre, lang din, tawag dito, minsan may limit din sa isang araw, parang 10 video grid sa isang araw. Hindi na, mga pili lang din naman po. Pero hindi po ako madamot pagdating dun. Kasi, syempre, dun sa simpleng pagpapapicture, dun ka nila maa-appreciate. Ako po, siguro, kapag kumakain talaga ayoko. Pinaka-ano ko lang po yun, kapag kumakain, lalo na kapag kasama ko yung family ko. Kasi hindi naman po everyday sama-sama kami kumakain, nasa labas kami. So parang after na lang kumain, hindi naman din po ako madamot, ganon. Bibigay naman po ako ng oras
basta respetuhin lang po yung oras. Kahit konting oras lang na, hanggang sa matapos lang ako kumain. Ganun. Yun lang po. Thank you. Sorry, that's for, kasi ngayon mo lang nalaman na pati pala si Angela, sister mo. Yes. Ngayon medyo nagiging issue din yung mga nepo babies daw. Nepo babies. How do you feel? Kayo ba? Na-feel nyo ba na ganun kayo? Or hindi pa kayo nakapasok sa Viva? Yung tita ko kasi artist. Ano? Hindi ko May tulong siya ba lang. yung naging Opo. tita mo? Actually, si tita ko yung reason bakit nasa Viva po kami. Sino na unang pumasok? Kami po ni Steph na una, then kasabay po namin si Ate Milen Gang. Magkano Pinsan po. Siya po yung anak ni Tita Lara. okay. Kami po kasi pamangkin. So, siya po talaga yung Nepo baby. And si Frost Sandoval. Yes. Ayun, parang minsan po may advantage siya sa amin kasi dahil kilala yung tita, minsan parang feel ko rin may privilege din, ganun. Nakakatuwa pero minsan ayaw na lang po namin na parang ano ba to? Paano sabihin? Nasabihin na tita ko. Oo, like parang Kasi ayaw mo na. gusto kong parang palagi kasi kami nasa shadow. Kumbaga kapag ganun yung nangyayari, parang shadow kami. So ako gusto ko na hindi naman sa inaano ko siya, pero gusto ko rin na ako rin naman sa sarili ko may mapatunayan ako sa ibang tao na ako talaga yung nagsikap, ako yung nakagawa ng paraan para makapunta ako dito. Ganun. To be fair naman, mas kilala ko kayo as yun nga. Ngayon, hindi mo na-mention, hindi ko na. Last na lang, ano yung advice na nakuha niyo from her? Since dati rin siyang Tita sexy. Lara. Ayun po, in-advise na lang po kami na dapat ready kami sa papasukin namin. Hindi naman po nila kami pinilit. Kami rin po, gusto namin masubukan. Nag-enjoy po, kaya, ayun, grabe rin po sila mag-advise sa amin kahit si Daddy Pao, yung husband niya po. Sobra po yung pag-guide nila sa amin kung paano humanap sa ibang tao, kung paano ka makakuha ng ibang tao, paano ka nila magugustuhan. So, naturuan naman po kami. Manners. Thank you. Now I have a question for Direk Ayer.